Because of your Jesus is gone. Because of your love and my soul will live. Forever the hope in my heart. Binigyan ng Diyos sa atin na pagpatuloy yung ating pinag-uusapan o topic natin, lalo na sa kaligtasan. Sabi nga, Paul's Gospel is believing Paul's Gospel means salvation plus nothing. Bagong lahat, palangin tayo, O Diyos na buhay. Maraming po salamat, O Diyos. At alam namin na as your messenger this afternoon, we are accountable, especially, Lord, to what we have been sharing, especially to your children. And what we need to live elementary teachings, but we will just go deeper and we will know, Lord, the truth behind your grace. So at this time, Lord God, guide us again, give us wisdom, and you must increase, I must decrease. In Jesus' name. Amen. Amen. So sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, no? Doon tayo nag-end. Kaya ito yung paborito ngayon, kung tutusin, kung may John 3:16 noon, ito naman ngayon yung palaging kinukot ng tawag nating body of Christ o yung new creation. Or new creation, tawag natin sa 2 Corinthians 5:17. Kaya nga hindi na naisama dun yung John 3:16 na yan kasi nga, no? For God so loved the world, favorite natin din yun. Pero yun nga, no? Sa Ephesians 2:8 and 9, ito na ngayon yung, kumbaga, kumpletong patotoo na ang grasya ng Diyos, ito lamang yung mystery na ngayon ay nai-reveal through St. Paul. Kaya sa Ephesians 2:8 and 9, kung babasahin natin, kung mayroon kayong kandyan, Bible o sa mobile phone natin, it is by grace we've been saved through faith. Sabi niya, ano? And it is not from yourselves. It is a gift of God so that no one can boast. Sa ibang translation, Ephesians 2:8 and 9, ang 8 muna, ano? For by grace are ye saved. Ito sa ating King James, kasi nga ang King James, malalaman din natin kung bakit itong ginagamit na natin. Pero baka siguro after 2 Sundays pa, bakit King James yung mas preferably na pwedeng gamitin, kasi nga ito yung makita na natin, malalaman doon kung bakit sa topic natin sa susunod. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya una, imahimayin natin, ano? Tingnan natin yung grace, sabi dyan. For by grace are you saved. Kung sa English ko natin, no? You saved. Sa biyaya. Tapos through faith. Sa magitan na pananampalataya, ang biyayang ito ay niligtas ka. Parang gano'n. Kaya nung naging medium dito ay na pumasok ang biyaya dahil sa pananampalataya mo. Kaya dahil sa pananampalataya mo, yung biyaya ng Diyos ngayon, nakamtan mo. At yun ang nagligtas. Ito ay regalo. Kaya ngayon sa 1 Corinthians 5 na pinag-aralan natin noon, diba, na gospel. Kaya nga hindi masasabing gift ito kung
tinatrabaho. Kaya malalaman natin sa verse Romans chapter 4 verse 4. Kaya kung punta tayo ron. Now to him that work is the reward, not reckoned of grace, but of debt. Verse 5. But to him that work not, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Kaya mag-be clear, ano? Kita natin na kapag may trabaho, parang nagbayad ka lang sa utang. Sabi niya, may reward. Kaya it is not record of grace. Hindi yan biyaya nga pag gano'n. Kasi kung ang kasigtasan natin ay nakukuha sa gawa, hindi yan nga biyaya. Kaya hindi yan gift. Ikaw ay nagtrabaho, kaya yan ay bayad sa'yo. Kaya parang utang tuloy yan. No? Ang grasya pa naman kwan, grace is unmerited favor. Yan ang meaning ng grace. No? You are not worthy, but yet God gave you what you not deserve. Parang binigay ng Diyos yung hindi deserve sa'yo, yan yung biyaya. Kaya kung nagtrabaho ka, ay deserving ka eh. Kaya na hindi ka lang niligtas sa ganyan. Kasi wala na. Ano pa ngayon ang gagawin ng Panginoon kung kaya pala natin iligtas ang sarili natin sa gawa? Sayang lang yung kamatayan ng Panginoong Isus. Kung kaya pala natin magtrabaho para makamtan natin yung kaligtasan. Useless na rin yung kamatayan ni Kristo. Kasi pwede ka palang magtrabaho dito ng perfect para makapunta ka sa heaven. No? Kaya maligtas ka. Kaya nga hindi na yan grace, work na. Kaya nga it is not from yourselves. It is a gift from God. Ito ay regalo. Ang regalo, hindi tinatrabaho yan. Binibigay na lang sa'yo. Birthday mo, bigay sa'yo. Ganyan. Kung mayroon kang selebrasyon, bigay na sa'yo. Hindi na yung dahil ikaw ay nagugas, ito yung regalo ko. Hindi naman yan. Bayad na yan eh. Dahil nagtrabaho ka, bayad na. Kaya makita natin na it is not from yourselves. Kaya ang magandang kwan dito, no? Yung nabasa ko na God save us because ang Diyos, sabi na doon, ang gumawa ng paraan. Hindi yung tayo ang gagawa ng paraan para maligtas. Kaya nga pa yun eh. Yun ang pagkakaiba nun. Kasi pag tayong gumawa nun, hindi na matataas ang Diyos. Tayo na. Kasi tayo pala yung gumawa ng paraan eh. kaya nga lahat ay solely from God. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ngayon siya yung gumawa ng paraan para tayo ay ligtas. Kaya nga nung pinalayas, makita natin nung pinag-aralan natin, ang mga naunang magulang natin, nung sabi natin mga si Adan at Eva, pinalayas, hindi na sila makabalik sa hardin, sa sarili nilang gawa. Kaya ang Panginoong Isus ngayon, siya ang magbabalik sa atin. Kaya ang Diyos pa rin. No? Sa verse Romans chapter 5, sabi ron, verse 15. Kung basahin natin, sabi rito eh, may Tagalog naman kung but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace. Kaya gift by grace, no? Free gift, but not as the offense, also is the free gift. Kaya free gift yan. Kaya kung nagkasala yung isa, naapektuhan ng lahat, sabi nga, much more the grace of God. Yan, no? Yung grasya ng Diyos, mas lalo. Kaya nga sabi naman dito sa 20, verse 20, kung tuloy natin, 15 sa 20,
mas makikliran na naman tayo, sabi diyan. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat, kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya. Sabi diyan. Kaya mas lalong nung marami, yung kasalanan ng maraming apektado, mas lalo ang biyaya, sabi niya. Mas mataas. Kaya nga yung sinabi natin, pinatawad na ng Diyos yung kasalanan mo noong nakaraan, ngayon, at yung gagawin mo pa. Ganyan ang taas ng biyaya. No? Hindi mo pa nagawa, pinatawad na. Kaya si Lola nung tumawag sa akin, sabi niya, ano na yung forgiveness, 70 times 7? Sabi ko na maganda yun sa relationship natin. Tama. Pero kung ilalagyan natin sa kaligtasan yun, sa Old Testament, sa makita natin, Matthew yun. Kaya kung Matthew yun, ibig sabihin sa Israel na kapag nagkasala siya, o pwedeng ulit-ulitin niya. Ikaw din, ulit-ulitin mo rin patawarin dapat. Parang gano'n. Eh, ang Diyos hindi gano'n sa atin. Yung ginawa natin, pinatawad na. Yung kasalukuyang ginagawa natin, pinatawad na rin. Yung gagawin mo pa eh. At hindi niya nasasabihin yun sa'yo, kundi kumbaga nandito na yung kasalanan, hindi na siya makapasok sa'yo. Yung penalty. Yung bayad sa kasalanan na ito, hindi na siya makapasok siya kasi kahit yung gagawin mo pa bukas, eh, pinapatawad na. Kaya hindi ka na magpapagod na. Kaya pinsan, pagod ang mga tao, di ba? Ganun yan. Mga kagaya din yan. Makita, patawarin ko ba siya ulit? Eh, ginawa na naman yung kahapon. Nakakapagod talaga yung patawarin mo. Patawad na ka. Bukas, gawin mo na naman yan. Sigurado. O, ginawa na naman yan. Patawarin mo. Ano ba kita? Kaya magsasawa. Pero ang maganda sa Diyos, hindi magsasawa kasi gagawin mo pa bukas na patawad na eh. Kaya nga hindi na siya yung nakukulitan ka na. Gawa naman, ulit-ulit. Kaya tuloy doon napapagod ang tao kasi nga. Pero kung hindi natin kaya, na, yung gagawin niya sa'yo bukas, pinatawad mo na. Mahirap yun. Ang Diyos lang makakagawa na. Na alam mong gagawin niya bukas. Huwag ka nang mag-ask kita sa akin bukas. Alam ko, gagawin mo na sa akin. Pinatawad na kita. Ay, basta sinabi sa'yo, pinapatawad na kita palagi. Okay. So, ganun. Parang hirap, no? Na wag mo lang mag-ask forgiveness bukas kasi basta pinatawad na kita nung hanggang yan. Sige na, ulitin mo lang. Sige, yan ba? Pwede mo ulitin na yung ginagawa mo. Huwag ka na magkulit sa akin na patawarin ulit ako, ha? Kasi yun na ngayon yung panalo mo, eh. Kasi hindi ka na mapukulitan. Dahil gagawin na naman niya bukas, kaya pagod ka talaga. Buti yun. Pag alam niya nang hindi ka na lumapit dapat para mag-ask ng forgiveness. Siya mapapagod, eh. Gawa ng gawa, wala siya marinig sa'yo. Para tuloy ka. Kailangan minsan yun ng mga mag-asawa, no? Makita mo dyan. Kasi doon sila din naniniwala. Kung pinatawad mo na ito, ngayon gagawin niya ulit. Kaya tuloy, pagod na yung mag-asawa na kami. Si Lola parang nakita ko yun na. Kay Lola, maganda. Si Lolo parang alam niyang gagawin niya na eh. Parin yun eh. Pinatawad niya na siya. Kaya si Lola tuloy parang okay siya. Kasi mag-usap kami noon, naalala ko eh. Ay, sinabi ko na kay ano, tatay mo, nako. Maghanap ka pa ng iba yun. Ganun. Huwag pa na paintindihin. Huwag ka na magkasayan, alam ko na. Sige, palitan mo ulit yung kaya parang okay siya. Pero hindi siya makalapit kay Lola, yun naman na problema. Hindi na siya yung makakalabit-kalabit kasi talo na siya. Yung consequence naman, hindi na siya makapunta sa kwarto niya. Kaya natutulog na siya amin sa kwarto si Lola. Kaya tatawagin niya sana. Si Papa, mga ikatay mo, tinatawag ako. Ano ko, magkasap pa ako dyan. Kaya lugi siya. Tinatry pa rin niyang sabi sa akin, makapuntos ah. Wala na. Sira na siya.
Kaya nga, anak na siya, bahala na siya, meron siya. Pero mahirap yan, no? Pagka ikaw ay siguro talagang yung hindi mo nalaman yung kaligtasan na to, talagang mahirap. Ang Diyos pinatawad na, yung gagawin mo pa, pinatawad niya na yan. Nasa iyo na lang yan, no? Kung hindi ka mapagod sa ginagawa mong ganyan, parang kaya ikapabsan na tuloy-tuloy inom-inom. Pero suntukin na ng mga asawa, eh. Dami consequence niya, yan ang problema. Kaya sa Matthew 24, makita natin, ito ngayon yung isang pinag-uusapan na isang parang ang denomination kasi, parang mayroon ka dapat, mayroon kang konting panghila ba, para hindi lumipat. Yan ang mayroon pa sa kanil, no? Kaya mayroon kayong mga safeguard ba, mga prevention para hindi sila magsilipatan sa ibang churches. Kasi minsan kailangan, kasi nga, nagka-problema na tayo sa denomination na yun kasi kami na, may kanya-kanya ng pangalan ba. Kaya kung may pangalan na, parang kung paano mo i-maintain yung membership, kailangan gagawa ka ng paraan eh. Kaya nga minsan dito, ito yung sa Matthew 24, no? Favorite natin yan. Ito yung ating bukal ngayon. No? Mayroon yung katawag na those who will endure to the end will be saved. Verse 13. Sa Matthew, sa Matthew, no? Verse 14. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kaya nga pagka isa-isa lang nakukunin mo, parang may puntos naman, no? Kung di ka nga naman mag-endure. Kunwari ngayon, tumanggap ka sa Panginoon. Ngayon parang, yun kasi ang problema sa pagtanggap eh. Pag tinanggap mo, parang gusto mo na naman siyang alisin. Di ba? Hindi ka gaya dun sa naniwala ka na. Kaya pag naniwala ka na na ikaw ay ligtas dahil siya ay namatay, siya ay nabuhay para sa iyong kasalanan, okay na yun. Kaya kapag may mga dumarating ng mga paghihirap, ay ko, bumigay na talaga yung emotional mo. Wala mga, kaya nga mayroong mga nagpapakamatay na Kristiyano. Di ba, makita mo, kaya magtataka ka. Bakit nga? Kaya nga, minsan dito niyan kaguluhan. Bakit Kristiyano siya? Bakit nagpakamatay nga? Kaya pati ikaw tuloy na hindi mo alam yung, akala mo good works. Akala mo faithfulness. Akala mo endurance ang kaligtasan. Talagang apektado ka. Kaya isa ka rin siguro doon na Kristiyano ba yun, yung kapatid mo na yun, yung nagpakamatay naman. Hindi ko rin ako sure, gano'n na rin. Siyempre, ang alam mo rin, good works din eh. Plus faithfulness, okay? May endurance. Kasali sa kaligtasan lahat yan. Plus natin nga ito. Wala ka na may dadagdag doon sa kaligtasan na yun. Kaya kahit hindi ka mag-endure, kunyari ikaw, active ka sa isang church, na-stumble ka na dahil mayroong isang kapatid doon na siniraan ka. Ay di, ano ngayon ang problema mo ngayon? No? Kung umalis ka. Di sasabihan ka ngayon ng mga mananampalataya. Kaya deceive ito kasi hindi nag-endure. Wala din, hindi rin. Kasi nga, napiktado ka dun sa tao yun. Sa church. Kaya ang dami naghihirap tuloy na membro nandun, pinipilit pa rin nila kahit hindi na sila maka-worship dahil nandun yung tao yun. Kita na naman yan. O kaya pag magharap sila sa salubong, tapos muna siya bago siya lalabas. Kaya nga parang nagsasakor itong Kristiyano na ito. Dahil alam niya, pag hindi siya nag-endure to the end, hindi siya maliligtas. Kaya tuloy nagpipilit siyang tumayo kahit na emotionally hindi na niya type na pumunta sa church na yan. Kasi nandun naman parang maninira. Maninira sila yung mas i-injure. Kalimitan dahil mayroon silang sinisiraan. Parang type nila yung gano'n lang. Buhay nila parang hindi kompleto pag wala silang masiraan. Pero mga gano'ng membro. Masaya ang araw nila pag mayroon silang napaiyak. Kaya kawawa yung mga bago. Pero ang totoo ito, no, sabi dito sa Matthew, ito ngayon yung context niyan ay, kung basahin mo, ito na yung pag maaaring tribulation o kaya kahirapan. No, sa verse ko, no, marami na dito yung mga prophecy na lumabas. Eh, ang prophecy pa naman ba yan? Panahon yan ng mga
Israel ang prophecy. Sa atin, mystery kasi. The mystery now revealed. Ano yun? Nag-grace pala ang kaligtasan natin. Yun ang mystery. Na hindi yan noon sinasabi noong Old Testament. Kundi ang sinasabi ng Old Testament, prophecy. Palaging revelation. Sa Daniel, revelation. Pero wala yung sasabing mystery. Nalaman na lamang itong mystery noong si San Pablo ay na-encounter niya ng Panginoon. Ito na yung mystery na kumbaga sa kwan. Ang Panginoon kasi yung dealing ba niya, iba-iba, no? Makita natin sa Old Testament. Takot na takot sila sa Diyos kasi nga pag mayroon ka lang magawang kwan, patay ka na, o kaya mayroon, parang ang Diyos dito, no? Pulis, parang pulis ba? Na madaling magalit, magselos, yan, madaling magalit, magselos, ganyan ang Diyos noon eh. Kasi ang Israel na talaga yung kanyang pinakamamahal. Kaya nga yung Old Testament, Gomer, yung mga yan. Pinakita doon yung pabalik-balik niyang binabalikan si Gomer, yung inasawa nito. Na kahit nagbalik-balik sa club, ganun, sa mga prostitution, kinukuha na naman niya. Inuwi na naman niya. Ganun ang pag-ibig ng Diyos noon kasi talagang isa lang ang bride niya. At ang bride niya ang Israel. Wala naman siyang naisip na, alam naman yung Philistines, yung asawahin, no? Parang bride of Christ. Ay, ang bride niya talaga ang Israel. Kaya nga ito ngayon, tayo, ito na yung mystery kung bakit binuo niya itong body of Christ. Hindi na tayo bride, body of Christ. Iba yung bride of Christ. Tayo hindi na bride. Body ang ginamit dyan na description sa atin. Kaya, new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya nga new creation yun na pagkakatalo ng Israel. Kasi tayo, new creation, yung gabi. Kahit na ganito tayo, makasalanan. Pero ang pagkatingin ng Diyos tayo, bagong tao na tayo. Bagong nilalang. Hindi na siya yung makasalanang tao. Kasi si Kristo na. Kaya nga sa Romans, makita mo doon, to the saints in Rome. Sa Rome, sabi niya, to the saints. Bakit saints? Hindi ba makasalanan din yung mga taga-Roma? Yung mga mananampalataya doon. Corinthian pa nga, dami pa nga may immorality mga doon sa harap nila niya. Asawa niya yung asawa ng tatay. Pero bakit naging saints pa rin doon? Kasi nga, ito na yung new creation na yan. Parang hindi na ano? Wala nang effect yung kasalanan sa mangyayari siya. Kaya yung lakas ng na yan, kasalanan na yan, wala nang ka-effect ngayon sa new creation. Kasi paano nga naman naapektuhan yung patay na? Kasi tabi we are dead in sin. Sa Ephesians 2, makita mo na kayo ay namatay na. Sa kasalanan, binuhay kayo ngayon. Kaya sabihin, kahit anong kasalanan ang pupunta sa atin, hindi na tayo apektado. Kasi, kumbaga, alien ba? Yung kasalanan dito sa Earth, kung tayo ay taga-Mars, hindi tayo apektado ng kasalanan sa Earth. Kasi taga-Mars tayo. Kaya kung tatlo yung mata ng mga taga-Mars, tayo dalawa. Ay nalagang magkukan yun, ano? Sino yung pinakamaganda sa atin? Taga-Mars ba o taga-Earth? Kami, tatlong mata. Nakakatawa sa inyo. Kayo, dadalawa. Parang yan. Sino kaya yung pares maganda? Ikaw na nanggaling sa Mars, tatlo ang mata nyo na maganda ng Miss Universe sa inyo, tatlo yung mata. Dito sa Earth, yung Miss Universe nila, dalawa. Tapos maglalaban tayo, mas maganda ito, tatlong mata. Hindi sa amin, dalawa. Parang nakakatawa sa atin dahil dalawa lang mata nila. Kung taga-Mars tayo, kayo rin. Kung taga-Earth ka, parang matatawa, tatlong mata. Kakaiba. Kasi hindi nga kayo gano'n, iba yung inyong pinanggalingan. Pero kung parehas na dalawang mata nyo, bigla may tatlong lumabas. Kasi hindi nga yun yung normal. Kaya ito yung makita natin na ang Diyos, ginawa niya ito na mystery. Kasi nga may plano. Kasi nga ang Panginoon, ganun palagi. Ginagamit niyang mga tinatawag na hintil para palaging ipahiya o disiplinahin ang mga Israel noon, panahon na yun. Kaya nga napanan natin yun, pag-aralan, no? Kaya nandito lang sila sa baba, hindi pa sila kasali dito.
ang Genesis hanggang makita mo, Old Testament, books. Wala kang makitang hintil dito na kasali. Palagi sila lang, Israel. Mga hintil, nandun lang. Tatawagin ko mga Philistines para kayo ay iwar at mauubos kayo, mga ganun ba. Matitira rin na, mga ganun. Para ipakita na kayo ay ganun lang ginagamit niya, yung mga, kaya ganun na rin. Parang tayo ngayon, ginamit ngayon ng Diyos. Mga pandin, no? Mga hintil. Para ngayon, kaya dito bumuo siya, no? Dito sa pagdil niya sa mga Israel, biglang mayroong tumigil na yung pagdil ng Diyos sa kanila. Biglang napako rito sa Acts hanggang sa Pilemon. Tayo na, ng mga pagano, ay mga hintil. Ang kinakausap. Sila tumigil na dito, no? Sa Acts chapter 9, nandun yung Holy Spirit. Dumating doon. Tapos yung mga Israel, yung mga nandun, hindi naniwala eh. Kaya nga yung mga naisama na yung mga Greek dito na, nag-umpisa na silang makilala ng Panginoon. Ngayon, nagugulat yung mga Israel ngayon, ako, wala na. Ano? Kumbaga, ito na yung time na magselos sila ngayon sa Kanya, sa Diyos. Kasi hindi na sila ngayon parang special. Parang may special na naman creation doon, di ba? The new creation. Sino yung mga ito? Body of Christ. No? Sana yung bride of Christ. Iniiwan muna. No? Pero babalikan pa rin ng Diyos yan pagkatapos niyang ilabas yung mystery. Boss, 1.5 lang ha. At ang mystery na ito ay pinorm niya yung body of Christ. Ngayon, kaya, para talagang makita mo yung galing ng Panginoon, no? Kahit na hindi yun naikuan, no? Hindi yun nailabas ng Old Testament pa, na mayroong lalabas na tao rito na grace ang magkuan niya. Ito ngayon na magkakarugtong din yan, no? Pagkatapos pag nandun tayo sa heaven na, makikita natin sila naman ngayon ulit. Kaya nga ang ganda, no? Kasi wala na tayo eh. Kaya focus na naman siya dito sa Israel ulit. Kaya yun, ang maganda na naman sa Diyos. Kaya nga sabi ko, hindi talaga yung dalawa na yung pinupokus. Hindi. Ang galing na. Kasi ra-rapture rin na tayo. Mapupokus ulit ang Diyos naman sa Israel. Ganun na naman. Hindi na naman yung magdadalawa sino. Kaya rito, bride of Christ, bride of Christ. Sino kaya ididil ko muna? Wala na, gano'n. Kasi lalagay na tayo dun bago niya idibulit ang anak. Mga anak ng Diyos, sabi sila eh. Sila ang mga priesthood of the believers, sabi nila. The royal priesthood, hindi naman pala tayo, no? Kasi Levites, dyan, mga linya ng mga pari, yung mga Old Testament na yan. Tayo, wala, ambasador, talagay doon. Yun ang pangalan sa atin, ambasador, mga reconcilers, taga-reconcile. Pero sila, priesthood, Melchizedek, mga yan. Yan, makita na natin na sa Matthew 24, nandiyan na yung mga pahirap. Ano sabi rito? Isa dyan yung take heed that no one deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And you shall hear of wars. Yan, medyo magkakapan na iba dyan na may wars naman na ngayon. Baka ito na yung, mayroon kasing sinasabi silang 7, no? 3.5 years. Tapos bago rapture, kaya 3.5 years na kahirapan, mayroon naman yung mas matinding kahirapan after rapture. Yan ang isang naman, no? Concept dito. Na kasi ang mga digmaan nangyayari na ngayon, sabi daw. Kaya nga, mararating pa rin natin ng mga na dispensation of grace, tayong mga tinawag ng Diyos sa biyaya. Mararanasan nyo rin na maghirap. O, tama rin naman siguro kasi may mga rumusupor. May mga earthquakes. Ano pa? Nation, rise against nation. Pestilence. Earthquakes. Baka yung pestilence, isa na to, yung virus. Yan. Coronavirus. No? In diverse places, verse 7. All these are the beginning of sorrows. Baka yun na. No? Ang mga ito ay beginning of sorrows. Kaya 3.5 na tribulation madadating din natin.
Maaaring nandun din tayo sa gitna. Ay, malapit na tayo. Sabi nga nila, ng mga nagsasabi. Na mga marapit ng rapture, no? Kasi nandito na, no? Nandito na yung pestilence. May mga kaya lang, ang pestilence dito, tingnan mo, may S. Kaya hindi rin natin masabing itong coronavirus mag-stop na dyan. Mayroon na naman sigurong darating pa na mas masahol pa sa coronavirus. Kasi pestilences eh. Pero sinabi lang sana ang pestilence. Ay baka ito na yung pestilence na isa. Ay na, sinasabi dito. May S. Kaya baka may coronavirus pa na magiging double virus. Pero, sabi niya, all these are the beginning, verse 8, of sorrows. Umpisa pa lang yan, sabi niya. Verse 9, then they shall deliver you up to the afflicted and shall kill you. Medyo ito na, no? Parang hindi pa na yung iba siguro sa ano, sa mga Muslim area siguro, pwede yan, no? Mayroon ng binaril doon dahil sa pananampalataya. Nagpipreach na pastor, lumapit yung isang bata na Muslim, pinuntan siya sa loob. Pinaganda lang siya sa harap, tish. Malis lang din naglakad na parang wala nangyari. Yun, sa Cotabato yun nangyari. Ngayon, yung pumalit ulit doon yung girlfriend niya man yun. Galing man. Kung magkagayoy, sabi diyan, no? At kayo papatayin at kayo kapupuutan dahil sa aking pangalan. And then shall many be offended, verse 10. And many false prophets shall rise. Nangyayari din yan. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Nasabi din dyan na ang kasamaan ay, kaya sabi ko, baka natin paano yung humble themselves ang dito eh. Sabi naman dyan sa verse 12, ang kasamaan daw ay lalo mag-increase. Kaya paano muna, humble tayo, and pray, God will heal the land. Hindi na mahil lang land kung gano'n. Kasi papasama eh. Sabi din sa akin, verse 12. Kaya nga yung pag-ibig ng iba, nagiging malamig na, sabi niya. Verse 12. Kaya nga yung mga Second Chronicles na yan, na they will humble themselves and pray and seek my face. I will heal the land. Hindi na. Kasi sabi dito, ang kasamaan ay lalaganap. Kaya huwag kang magtaka kung mayroon yung murder isa. Makita mo, dalawa na naman ang gagawin niya bukas. Sunod 3, 4. Papatas yung criminality. Sabi yan, no? But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Nakto. May endurance pala, sabi na naman natin. Works. Kailangan ka na namang mag-endure, magtrabaho. Ang grasya kasi ito eh. Bakit paano mo narating ito, kapatid, sa hirap ng buhay mo? Sa biyaya ng Diyos. Kasi may gagawin ka man, ito na pagkakaba, no? Paano malalaman yung gawa karon o biyaya? Yan ang tanong. Ito bang ginagawa ko, biyaya o gawa? Kasi sa mananampalataya, nakagaya na nga natin, yung gawa natin ay ang Diyos ang gumagawa na. Kaya na ito na yung problema, no? Hindi natin mayapan na yun. Parang kumbaga nandun yung mystery na naman eh. Na kaya ka pala naging mabait dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka pala na gumaling sa sakit mo, biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa milagro na mayroong kang panalangin na siguro yung panalangin mo mas malakas kaysa sa akin. Hindi. Kunwari yung isa, yun sa Mindanao, yung kaibigan namin yan may breast cancer. Ayos, buhay siya ngayon. Tagal niya na. Pumunta siya dito nun. Kaya nung nalaman nilang si mama namatay, makasabi na nila, mahina ito pit o ano. Mahirap naman, ano? Mahinang pit mo kasi kaysa sa ito. Kaya yung isa naman, hindi ka nanalangin niya ka. Kasi siya nanalangin. Grace na. Grasya ng Diyos, binuhay siya. Grasya ng Diyos din na si mama. Doon na sa ibig. Kaya nga wala nang nangyayari ngayon na parang sarili na natin. Palaging mayroong panang Panginoon. Kaya nagagawa mo yung isang bagay. Kaya sabi niya, when I am weak,
then I'm strong. Because my grace is sufficient for you. Sabi naman niya, di ba? Kung ako'y mahina, doon ako lalakas. Gugulat ka ba't kaya? At ako lumakas, ay ang hina ko. May biyaya ng Diyos. Kaya nga wala na yung work sa atin. Puro na lang ang God who is working in you. Yun ang topic na ginamit yan. The God who is working. Sabi yun sa Philippians chapter pa yan, no? Na He who began a good work in you will finish it. So, siya ang gumawa ng work sa'yo. Tatapusin niya. Parang gano'n. Hindi yung who will endure to the end. Ikaw ganun parang gagawa nito eh. Na kung sino ang nag-endure, magtitiis hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Sabi. Pero doon naman, he who began a good work in you will finish it. Philippians 1:15 niya tayo, ano? Ito, ilas natin dito na. At ituloy natin siya next. He who began a good work in you. Amen yan. He who began a good work in you. Ano? Verse 6. Verse 6. O, di ba? Being confident of this very thing. Kaya nga ito, Romans hanggang Philemon. No? Ito, talagang sa atin yan. Para sa atin. To you. Being confident of this very thing that He, ng Diyos, which hath begun a good work in you, will perform it. Siya rin ang gagawa. Kaya nga wala tayong problema. Kumbaga, hindi tayo kailangan hirap na hirap tayo mag-endure. Kaya nga tuloy dahil sa hindi nila nakuha ito, marami tuloy mga Kristiyano na nakita nila yung kanilang nagawa na hindi yata kaakit-akit sa Panginoon, na-depress. Hanggang dahil sa ang tatay nila ay napaka-taas yung iyong panantayan sa buhay. Na kumbaga, excellent ang iyong pagsunod sa Panginoon. Ngayon, yung sumunod na anak niya, hindi niya makayang tularan yung tatay. Hindi excellent. Kaya akala niya siya ay hindi good. Dahil doon, hindi na siya makapan sa kaiisip kung paano siya maging excellent. Hindi niya makaya ang pamantayan ng father niya. Kaya dahil doon, para hindi na lang mapahiya ang tatay niya, pakamatay na lang siya. Yun yung kanya, depression, saka mental illness na. Dahil hindi niya maabot yung mga ganyang endurance. Dahil akala niya ay, pag ikaw ay Kristiyano, dapat wala nang sin. Na ganun ba? Kasi may mga elite Kristiyano na elite. Pag-aaral ng tatas eh, hindi na nila kaya tuloy yung gawin sa aktual na. Yun. Bawal lang mag-boyfriend, pagkakaya. Bawal lang dapat kayo palaging nagpapaalam. Dami mga dapat ninyo tuloy. Hindi kayo mag-live sa biyaya ng Diyos. You are not happy. Because you're always trying to behave. Even your P doesn't want it to behave. Parang may mga kanda. Hindi sila normal ba yung parang mga robot. Yung began na good work in you, siya ang gagalaw niya, gagawa. Kaya lang tayo, hindi ako makapagmalaki kung may nagawa ako maganda. Di ba? At hindi ka rin pwedeng magsumbat. Na, di ba, ako naman ay tumulong sa iyo, sister, di ba? Tulungan mo naman ako na yan. Hindi naman pwede kasi nga, ang gumawa niya, ang Diyos naman. Hindi mo nang magawa yun kung hindi ka kanan ng Diyos. Kaya nga no string attacks, doon papasok. Kaya hindi nga mapagmalakin na, ang galing mo nang nadulit mo ah. Sinabi lang ng Diyos sa akin yan, hindi ka ako makadulit talaga, ututusin eh. Kaya lang, ewan ko, nakadulit ako. Ang Diyos niya yung nag-inspire siya, siyang bigyan ng good work in you, will perform it. Tatapusin niya. At yan yung ating magandang we are under the grace of God. Kaya kung mayroon mang emotionally na nakita nating na kinuha na ng Diyos kasi nagpakamatay, wala na. Kasi save siya. Hindi na lang yan nakaya emotionally.
At mahal yung Diyos, pinabayaan na rin siya ng ganun para naman mauwi na rin. Ika na nga kasi dami mo nang hirap siya. Diba? Kumbaga hindi na niya inayos yung kaisipan niya. Naglakad na siguro siya papunta doon sa container. Mayroon na siyang doon. Hindi pinigilan ng Diyos, no? Wala man lang na siya. Ay, basta nga yan. Lord! Malis na siya. Talagang pinabayaan na lang siyang Diyos na nilagay niya na siguro. Sabi na nila, bakit yan na ng Diyos? Eh, wala naman kasi physical lang yan eh. Wala nang problema. Kailangan naman yun sa heaven. Yung kumpleto ka na doon. Parang si mama, wala nang cancer. Wala na siyang hirap. Tayo pa nga kailangan mamuhay ngayon ng biyaya pa. Siya wala nang biyaya doon. Kasi kumpleto na siya. Tayo ngayon ay nandito pa. Paano tayo makaalis sa quarantine? Para maging normal na naman natin. Mamaya maging normal na biglang, mayroon na naman kuhan! Ito tinatawag nilang king virus! Wala na naman. Kimbang ba yun? Ipapakan na naman tayo na, wala mga kalabas! Patay na naman tayo. Sabi si mama doon, nag-i-enjoy si mama doon, namamasyal sa bed. Walang quarantine doon. Tayo naman, meron na namang king virus. Manibago na namang quarantine pass. Sa kamay na yung pas. Yun na. Bibigyan ka na ng pass na 660 na. Pero hindi tayo makakabot kasi yung saya natin kahit may 660. Makikain pa rin ako sa inyo. Patatak tayo! Marami sigurong pastor. Ayaw! Ako, patatak. Bakit? Eh, by grace ako. Para makakain ako. Taga-Mars ako. Baka gusto mo, mag-assistant pa ako kay Duterte. Hindi na 16. Praise the Lord. Tayo manalangin. Jesus, you are so good. Jesus, you are so